Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Attorney Harry Roque, tinangging inaresto siya para sa kasong qualified human trafficking. Ang totoo raw, hindi siya pinabiyahe pa Austria dahil sa issue ng kalusugan. Vice President Sara Duterte, handa raw palitan si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Congressman Sandro Marcos, tinawag na kriminal si Saldico matapos siyang idamay sa kontrobersya sa mga budget insertions. Bagong silang na sanggol dinukot ng nagpanggap na nurse sa ospital sa Coronadal, South Cotabato. Alamin ang update sa mas lumakas na bagyong Berbena. At silipin ang mga bagong programang dapat ninyong abangan sa 2026 dito sa Kapatid Network. Tinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque na inaresto na siya dahil sa kasong qualified human trafficking. Pupunta pa nga raw siya sana ngayong araw sa Austria pero hindi lang natuloy. Pero sabi ng DOJ, hindi na magagamit ni Roque ang kaniyang pasaporte. Final at executory na raw kasi ang pagkansela nito. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kumalat online ng bali-balitang naaresto na raw si dating presidential spokesman Harry Roque. Base sa ilang post, inaresto raw sa kanyang bahay sa The Netherlands ang puganting abogado. Naungkat din sa sesyon ng Senado ang umunoy pagkakaaresto kay Roque sa gitna niya ng plenary debates para sa budget ng Department of Foreign Affairs. We asked the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands. The DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. Pero hanggang matapos ang sesyon sa Senado, wala pa ring kumpirmasyon mula sa DFA kaugnay ng umano'y pag-aresto kay Roque. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we will never got any confirmation. Kahit ang Department of Interior and Local Government, sinabing wala pa rin silang hawak na official communication na nagkukumpirma ng nasabing pag-aresto. Agad naman nag-post si Roque sa Facebook at sinabing hindi yan totoo. Nagpakita pa nga siya ng plane ticket papuntang Vienna, Austria. Sa isa namang panayam, nilinaw ni Roque na gobyerno ng The Netherlands ang nag-book ng flight niya pa Vienna para sa kanyang asylum request. Vienna raw kasi ang nag-issue ng visa sa kanya pero hindi raw siya natuloy sa flight dahil sa issue ng kalusugan. Unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So nung tinanong ako, siyempre hindi, pinababa ako kaagad. So wala pong arestuhan. Pero teka, paano pa makakapunta ng ibang bansa si Roque? Ngayong ayon sa DOJ at Presidential Anti-Organized Crime Commission ay kinansilan na ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang pasaporte. Git ni Roque, hindi pa final ang utos ng korte. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Pero ang DOJ nanindigang final at executory na ang kanselasyon ng pasaporte ni Roque. Pag may order na canceled na siya, di ba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yon. Because of the cancellation order, di ba? Wala nang epekto yon. Final at executory na rin daw ang pagkansela sa mga pasaporte ni Cassandra Leong, Dennis Cunanan, Ronaldin Baterna at Mercedes Macabasas. Gaya ni Roque, sangkot din sila sa kasong qualified human trafficking dahil sa Pogo. Nag-alok naman na ng 1 milyong pisong pabuya ang DOJ sa mga makakapagturo kay Ong na huling natunton sa Japan. Ang kampo naman ni Ong tinawag na diversionary tactic ang alok na pabuya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Handa na raw palitan ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. May bagong pasaring din ng bise sa mga pahayag ng Pangulo laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Aniya sa Frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos.
Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. pero kanina sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate mo as successor to President? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Hiningan din ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo kay Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot ni PBBM, tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Iba ang tingin ni VP Sara sa sinabing yan ni PBBM. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pati si presidential son at Congressman Sandro Marcos idinamay na ni Zaldico sa umano'y budget insertions. Buwelta naman ni Sandro, kriminal si Zaldico, kaya wag daw magpabudol. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Kaugnay yan ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Sana raw ay maalala ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico. Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno.
Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito, pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Matatandaang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Giit pa ng presidential son, si Zaldi Ko ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya, kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito rebelasyon, kundi destabilisasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure or ICI sina Congressman Arjo Atayde at si Dean Asisio. Si Atayde bahagya pang naging emosyonal ng tanungin ng media. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Mag-aalas 10 kaninang umaga, humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dean Asisio. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Sir, may mga... Dininay po natin at paulit-ulit po nating ide-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating district. Sir, have you met... Nag-volunteer sila matapos madawit ang kanilang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Base sa testimonya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Bit-bit ni Atayde ang kanyang affidavit. Handa raw siyang sagutin ang lahat ng paratang. Pati ang kanyang ama ay hindi rin daw aatras sa investigasyon. It's all hearsay po, sir. I'm ready to answer po. I'll lay the cards on the table. Facts lang po. Si Congressman Asisio, mas gustong humarap sa ICI kaysa sa Senado para maipaliwanag ang kanyang panig at maiwasan ang trial by publicity. Para sa akin po kasi mas proper forum po ang ICI. Bakit, sir? Dahil po sila po yung in-instruct ng ating Pangulo para imbestigahan. Meron po tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Bagamat voluntaryo ang kanilang pagharap, pareho silang humiling na executive session para maprotektahan ang impormasyon at maiwasan ang paglabas ng sensitibong detalye. Ayon sa ICI, maaari lamang gawing pribado ang pagdinig kung may impormasyong maituturing na national security risk. Paliwanag naman ng ICI, may basehan ang request ng mga kampo para sa executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naghahanda ng DILG para sa mga panibagong aarestuhin dahil sa anomalya sa mga flood control projects. Malaking isda raw ang uhuling ngayon. Ayon sa DILG, sa loob lamang ng 5 linggo, inaasahan ang pag-aresto sa mas bigatin pang personalidad, kabilang ang ilang kongresista at mga senador. Giit Interior Secretary John Vic Remulla, walang special treatment sa kulungan. Habang tiniyak naman ng PNP na tuloy-tuloy ang operasyon para ipatupad ang arrest warrants sa paraang profesional, transparent at naaayon sa batas. Big fish are coming soon. We should expect the Diskayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Wala nang special treatment. Samantala, 7 suspect na ang nasa BJMP habang ang mga nasa abroad ay binigyan pa ng deadline hanggang Huwebes para sumuko. Kasama na rito si dating Congressman Zaldi Co. Muling nalubog sa baha ang ilang bayan sa Cebu dahil sa bagyong Verbena. Sa tindi ng baha, isang babayang inanod habang marami ring nasawing alagang hayop. Naa sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Kaninang madaling araw pa lang, lubog na sa baha ang ilang barangay sa Carcar City, bunsod ng bagyong Verbena. Sa barangay Poblasyon, umapaw ang spillway kaya binahari ng ilang gasolinahan at ang mga pangunahing kalsada. Kulay putik na tubig ang rumagasa sa residential area na ito. Ganito rin katindi ang agos ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Binaha pati ang mga bahay. Sa bayan ng Barili, bumulwak ang tubig na nagdulot ng baha sa barangay Mantayupan.
Sa barangay San Rafael, isang babae naman ang nawalan ng malay at inanod ng baha. Mabuti na lang nahawakan siya ng isa sa mga rescuer kaya nasagip. Ayon sa Cebu Provincial Office, walang napaulat na nasaktan o nawawala sa pananalasa ng bagyong Verbena. Pero may mga alagang hayop na namatay at mga nalubog na pananim. Patuloy ang assessment sa pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Bukod pa riyan, walang kuryente at tubig sa maraming lugar sa Cebu. Pagtitiyak naman ng provincial government, tutulungan ang mga apektadong residente. Lalo't nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong probinsya noong nananalasa ang bagyong Tino. Namahagi rin ang LGU ng gamot kontra leptospirosis. President to have a presidential declaration nga pwede siya nato ma-relocate atong mga tawhan dito. Dapat padayon ta kung bati ta, this is an act of nature, no? Ang kaning ang kaning flooding unpredictable kaayo. Nagbabalita mula sa frontline, Janaroa, News 5, Visayas. Lumakas sa tropical storm category ang bagyong Verbena. Huli ang namataan sa coastal waters ng Linapacan, Palawan. Nakataas ang wind signal number 2 sa northern portion ng Palawan. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ulit o lumapit ang bagyo sa hilagang parte ng Palawan ngayong gabi o bukas. Sa Huwebes pa yan lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Metro Weather, sa mga oras na ito ay nakasentro sa Palawan ng malakas na ulan dahil sa bagyo. Magpapaulan din ito sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at ilang parte ng Western Visayas. Maulan din ang buong Miyerkules sa Cagayan Valley, Cordillera Region at Aurora dahil naman sa shear line. Posible ring umulan sa Bicol Region, Calabarzon at Mindanao. May tsansa ring umulan dito sa Metro Manila madaling araw pa lang. Posible ang maulit sa umaga hanggang gabi. Inilahad ng 18 anyos na babae sa Napolcom ang umano'y pangahalay sa kanya ng isang pulis. Nilooban din ang bahay ng biktima sa Bacoor, Cavite. 14 na pulis ang sangkot sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Personal na nagtungo ang 18 anyos sa Elias Nena sa tanggapan ng National Police Commission o Napolcom. Formal niyang inireklamo ang 14 na pulis na sangkot umano sa panggagahasa at pagnanakaw sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite noong Sabado. Kwento ng biktima, nung unay nagulat siya nang may nagtatakbuhan pa sa labas ng kanilang bahay. Hanggang sa pinasok na sila ng mga armadong lalaki. Dumiretso sila sa kwarto ni Elias Nena at naghalughog ng mga gamit. Pagkatapos, dito na raw siya hinalay ng isa sa mga pulis. Sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things or ano man po, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain. Yung team leader na daw po ang bahala sa akin. Kinilala ni Elias Nena ang nanggahasa umano sa kanya na isang police lieutenant. And gusto ko po talagang magreklamo dahil kailangan ko po talaga ng hustisya dahil sa ginawa po nila sa akin. Bukod kay Elias Nena, naghain na rin ng reklamong pagnanakaw ang kanyang pinsan at ang kinakasama nito na parehong nasa bahay rin ng manloobang grupo. Una nang napag-alaman ng Bacoor PNP ng mga miyembro ng Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit ng Region 4A ang mga sangkot na pulis. Bagay na kinumpirma ng National Police Commission. 8 sa kanila ang agad na aresto kasama na ang inirereklamong tinyente. Sa inisyal na pagtatanong ng Bacoor PNP sa mga inarestong kabaro, aminado silang pinangunahan ng naturang drugnet operation. Pero wala naman daw silang nagawang report tungkol dito o kahit may pakitang dokumento man lamang na magpapatunay sa kanilang misyon. Aminado si Elias Nena na minsang nasangkot noon sa illegal na droga ang kanyang nobyo. Pero hindi raw niya alam na hanggang ngayon ay high-value target pa rin siya ng mga otoridad. Naging matipid naman sa kanyang pahayag ang tinyenteng inakusahan ng pangahalay. Ano naman siyang alibi, sir, except for this one. Sabi niya, ma'am, I'm taking the full responsibility, sabi niya. So, ako na po lahat ang aako ng buong responsibilidad sa mga tao ko. Kung pwede lang, huwag nang idama yung mga tropa niya. Bukod sa mga reklamong rape at robbery, maaharap din ng 14 na pulis sa administrative cases na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Walang puwang ang panggagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police. You will contend with the National Police Commission. Tatapusin natin ang maliligayang araw nitong si Police Lieutenant Ram. Sa lahat ng kasama nila, sasampulan namin kayo.
Patuloy pang tinutugis ang 6 pang pulis na kasamang sumugod sa bahay ni alias Dena. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Maraming nakalinyang programa para sa Kapatid Network this coming 2026. Mas pinasaya, mas pinabongga ang unveiling ng new Kapatid shows. Live mula sa Meralco Theater, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kwentuhan mo naman kami ng mga bagong aabangan dito sa Kapatid Network. And you believe that this network is something worth nurturing. Yes, Janine. Ngayon nga ay patuloy pa rin nga yung kasiyahan dito sa Meralco Theater. Talaga namang bonggang-bongga at star-studded ang Thanksgiving trade launch dito. At kaya naman exciting ang 2026 para sa Kapatid Network. Para sa 2026, talaga namang walang patid ang vibe ng Paskong Kapatid. Pinasilip dito sa Meralco Theater na Kapatid vibe ang datingan. Ang OG and biggest OPM countdown. Opening pa lang, pasabog na ang opening number ng mga Kapatid Stars. At hindi lang pang balita ang mga news anchor na si Lord De Vera at Ted Filon. Hindi nagpahuli sa kantahan at rakrakan. Samantala, ang mga dapat abangan sa susunod na taon na programa, ang Totoy Bato Bagong Kabanata kasama si Kiko Estrada at ang bagong cast. Ang bagong teleserye na A Secret in Prague ni Enrique Hill at Andrea Bautista. Ang Project Loki from Viva na mystery drama nila Dylan Menor, Jaida Avenzano at Marco Gallo. Ang The Kingdom series naman ng teleserye nakatuloy sa MMFF na movie of the same title. Nariyan din ang The Good Doctor adaptation from the Korean drama of the same title na pagbibidahan niya ni Inigo Pascual. Hello Heaven na teleserye tungkol sa angel na na-inlove sa tao. My Best Friend Badong na inspirational drama, ang Talent Search na Isayaw Mo, at ang Artista Academy. At Magic Voice na magical teleserye. Matutunghayan pa rin ang mga OG na paborito ng mga Kapatid shows tulad ng Singaling at Face to Face. Bigati ng mga artista dito na nagbigay saya. Katulad nga ni Andrea Brillantes, Enrique Hill, Shaina Magdayaw, Jano Gibbs, Kiko Estrada, Claudine Barreto, Inigo Pascual, Ay de las Alas, Mitoy, Kay Brosas at marami pang iba. Present ang mga ever-supportive sa TV5 na mga brand at kumpanya na pinasalamatan ng TV5. At syempre, hindi mawawala ang pamunuan ng TV5 Network na pinangako na mas kaabang-abang ang 2026 ng TV5. Narito ang pahayag ni President and CEO ng TV5 na si Sir Guido Sabaliero. Definitely, more and more new shows, mga teleserye. More and more reality shows. And I think you're going to see may mga big stars din tayo. Surprise na lang for next year. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Spellbound ka pa rin ba sa pelikulang Wicked? Ito ang aming Enchanted Chika. Meron na ring Wicked Universe. Sunod na ibibida sa libro ang buhay ni Galinda bago niya nakilala si Elphaba. Kwentong mas nauna pa sa Hair Flip, High Notes at Good Girl Glow na Galinda. Ito ang Galinda, A Charmed Childhood. Pasimuno niya si Gregory Maguire, ang utak sa likod ng Wicked Universe. Mark your calendar mga kapatid dahil sa September 29, 2026 na ang release niyan. Limited edition hardcover pa para sa fans na marunong mag-defy gravity sa excitement. At habang showing pa sa sinehan ang Wicked for Good, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang kwento ng Oz at we're not ready to let it go because it's getting wickedly good. Wala ring magla-let go sa atin dahil marami pa tayong pagsasaluhang showbiz update sa aking pagbabalik. Susunod, Kitty Zaldico. Sinabihan daw siya ni PBBM na huwag pigilan ang mga budget insertions. Bagong silang na sanggol, dinukot sa ospital na nagpanggap na nurse. Mga bahay sa Quezon City nasunog.
At ang homecoming para kay Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Karambola sa Antipolo City, sa pulsa CCTV ang dump truck na nakalagkad ang isa pang truck sa pakurbang bahagi ng Sumulong Highway. Nadamay ang dalawang SUV at 3 motorsiklo. Sa kuha naman ng dashcam, kitang sumalpok sa poste ang dump truck. Patay sa aksidente ang isang truck driver at 2 rider. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang dump truck at madulas pa ang kalsada, kaya nauwi ito sa disgrasya. Nakaharap daw mismo ni Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos at sinabihan siyang huwag pigilan ang pagsingit ng 100 billion pesos na pondo. May pahayag naman ng DOJ tungkol sa umano'y bagman ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niyang itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz. Pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang undersecretary. Bagamat nakalive mula November 22 hanggang 28. At wala raw itong travel authority kaya nasa Pilipinas lang si Cadiz. Tiniyak naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na hindi maaapektuhan ang integridad ng investigasyon sa flood control scandal kahit na dawit ang opisyal. Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end, di ba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng presidente, di ba? Where the evidence will lead. Nauna na ring itinanggi ni Pangulong Marcos sa mga paratang ni Ko laban sa kanya. Hamon pa ni PBBM, umuwi na si Ko at manumpa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patayang magina sa nasunog ng bahay kaninang madaling araw sa Davao City. Nasunog din ang mga barong-barong na bahay sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang mga bahay na ito sa barangay Bagong Pag-asa sa Mindanao Avenue, Quezon City pasado alas 6 kaninang umaga. Umabot ang sunog sa third alarm kung saan 12 fire truck ang rumisponde para maapula ang apoy. Kinakailangan din nilang pumarada sa halos buong kalsada kaya nagdulot ito ng matinding trapiko. Ayon sa mga otoridad, gawa sa light materials ang mga bahay kaya madaling kumalat ang apoy. Pasado alas 8 na ng umaga nang ideklara itong fire out. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang mitsa ng apoy.
Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Purok 3 Bayview sa Barangay Sa, Davao City kaninang alas 2 ng hapon. Sa isang video, mismo mga residente na ang nagtulong-tulong na mapula ang apoy. Hirap daw kasing makapasok ang mga bumbero dahil sa masikip na daan. Ito baldi-baldi lang po talaga mga kabayan sapagkat hindi makapasok yung bumbero. Kinakailangan pang gumamit ng mahahabang hose ang mga bumbero. Pasado alas 2 ng madaling araw nagsimula ang sunog na tumupok sa 10 bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Davao City pa rin, 3 ang nasawi sa sunog kaninang madaling araw sa isang residential area sa Barangay Gumalang, Baguio District. Kabilang dyan ang 33 anyos na nanay at anak niyang 6 na taong gulang na babae. Patay din ang 2 taong gulang na lalaki. Narecover ang ilan sa mga bangkay matapos maapula ang apoy. Wala pang detalye sa sanhi ng sunog. Inaalam pa ang bilang ng mga bahay na natupok. Halos magliwanag naman ang kalangitan dahil sa sunog ngayong gabi sa Barangay Taft, Surigao City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Aabot sa 100 pamilya ang posibleng apektado ng sunog. Alas 4 kaninang hapon sumiklab ang sunog. Mag-aalas 8 na ng gabi nang ideklara itong fire under control. Sa mga katabing paaralan muna na natili ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa ang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Balik bansa na ang Jusa. Happy and very proud sa kanyang Miss Universe journey si Atisa Manalo. Mainit siyang sinalubong ng kanyang fans pagkalapag pa lang niya kanina sa NAIA. Say ni Atisa, very proud and happy siya to represent the Philippines kahit hindi niya naiuwi ang corona. Tanggap din daw niya ang naging resulta ng competition. Bukod sa pagiging third runner-up, nanalo rin as third place si Atisa sa Beyond the Crown category. It's not under our control anymore. All we can do is do the best under my control. And then that's it. Whatever the result is, we have to accept it. That's what the organization announced out there. Speaking of a Miss Universe, hindi pa rin tapos ang kontrobersya ng alleged dayaan sa competition. Latest dyan ang pagbibitiw ni Olivia Yase ng Cote d'Ivoire bilang Miss Universe Africa and Oceania. Sa kanyang statement, sinabi niyang gusto niyang manatiling tapat sa kanyang values while working on achieving her full potential. Umapela rin si Yase sa Black, African, Caribbean, American at lahat ng Afro-descendant communities na patuloy na ilaban ang kanilang presence at boses. Samantala, sinabi ni Miss Universe Organization President Raul Rocha na hindi nanalo si Olivia Yase dahil sa kanyang weak passport. Na beast mode dyan si Miss Guadalupe Ofeli Mezino at dinepensahan si Olivia. Kawalan ng respeto raw ang rason ni Raul sa weak visa. Tinawag niya rin niyang racist excuse. Wala pa namang sagot dyan si Raul Rocha. Susunod, mga residente sa ilang lugar sa Visayas stranded sa bubong dahil sa bagyong Verbena. At K-pop group na 17 may bagong milestone matapos mag-perform sa Washington, D.C. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Perwisyong baha ang iniwan ng bagyong Verbena sa ilang lugar sa Visayas. Meron pang eroplano 2 beses sinubukang lumapag sa kasagsagan ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Papalapag na sana sa runway ng Roa City Airport sa Capiz ang eroplanong yan bandang alas 8:40 kaninang umaga. Yun nga lang, paggewang-gewang ang eroplano habang pababa. Dahil yan sa hanging dala ng bagyong Verbena. Kaya naman, minabuti ng piloto na hindi ituloy ang landing.
Makalipas ang halos 3 oras, sinubukan ng piloto na maglanding ulit. Matagumpay naman itong nakalapag. Nilangoy ng lalaki na yan ang rumaragasang ilog sa Bontoc, Southern Leyte para lang makatawid. Maging iba niyang kasama, lumangoy na rin. Mga teacher sila na pauwi na sana matapos masuspindi ang klase dahil sa bagyong Verbena. Napilitan daw silang lumangoy dahil nasira ang kahoy na tulay sa ilog. Napakit naman sa mga bubunga ng mga residente sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City sa Negros Occidental dahil lagpas tao na ang baha sa lugar. Sinagip ng mga taga-Philippine Red Cross sa mga stranded na residente. Sa Barangay Mandalagan naman, pinasok na rin ng rumaragasang baha mga bahay. Nagmistulang ilog na ang lugar. Pati mga nakaparadang motorsiklo at tricycle nalubog din sa baha. Kahit naman matinding baha na ang inabot ng kalsadang yan, lumusong pa rin ang ilang residente. Para maibsan ng baha, pinagtatanggal ang mga nakabarang basura sa mga drainage. May libreng sakay rin ang mga fire truck ng BFP para sa mga stranded. Tumaas naman ang level ng tubig sa ilang ilog dulot ng pag-ulan. May ilang bahay tuloy na inanod gaya na lamang ng barong-barong na yan. Sa bayan ng Hinigaran, nagsilbi ng evacuation center ang ilang simbahan. Sa Santa Maria Magdalena Parish, higit 200 residente ang pansamantalang nanuluyan dahil sa bagyo. Hindi naman nalalayo riyan ang sitwasyon sa Bohol. Lubog sa baha ang ilang kalsada sa bayan ng Tubigon. Ang ilang bahay, pinasok din ng tubig at putik. Sa Carrascal, Surigao del Sur, sinuong ng mga residente at motorista ang hanggang binti na baha. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan, Chinese influencer gumastos ng higit 33 million pesos para sa pangarap niyang abs. At ang pasilip sa dance practice ng BTS para raw sa kanilang comeback. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Armies, handa na ba kayo sa BTS comeback? Maraming na-excite sa pasilip ni BTS leader RM. Sa kanyang Instagram, pinost si RM ang snapshot sa kanilang dance practice. Spotted sa picture sina Suga, Jimin at Jungkook. Tila ba senyales sa paghahanda o pinaghahandaan nilang comeback. Kaya naman Armies, prepare your light sticks at ihanda ang inyong bangtang energy para full army mode agad sa comeback. Sa ngayon, wala pang eksaktong detalye kung kailan ang kanilang reunion concert after ng kani-kanilang military service. From armies to carrots naman tayo. Nagmarka sa kasaysayan ang K-pop group na 17 bilang unang K-pop act na nag-perform sa NPR Tiny Desk live sa Washington, D.C. 5 miyembro lang ang present, sina Joshua, Mingyu, Sungkwan, Vernon at Dino. Pero super pa rin ang kanilang dating. Pinakilig nila ang fans sa live versions ng Darling, To You, HBD, Hot at Very Nice. Everybody jump! Are you nice? Yeah! Are you nice? Yeah! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para sa ating pabaong pampagood night, hanggang saan ang kaya mong gastusin para maging macho? Ikaw, Bo, ang isang influencer sa China. Mamaya ka na sumagot. Dahil itong influencer sa China, gumastos lang naman ng 33 million pesos. Yan po si Andy
Tienan, flinex niya ang kanyang 8-pack abs. Meron lang 8-pack Wow. abs. Grabe. Perpektong-perpekto ang pagkakagawa ng mga pandesal. Perfect! Tinadtad daw yan ng hyaluronic acid shots pa para yung gel o filler para patambukin ng balat. Walang basagan ng trip dahil achieve naman ang goal ng influencer kahit na artificial ang kanyang abs. Alam ko sa mapunta ang usapang to. 33 million kayang-kaya mo. 33 million ginastos niya. Ako, ginagastos ko lang para sa ganyan. Only rice na panggastos. Wow. Patingin nga ng abs na yan. Dito wala napunta yung only rice. Ab lang, ab. Tayo. Ab lang. Kung yun, 8 pandesal, ano yung sa'yo, Sir Ed? Isang malaki monay. Tarong ka pa. Isang ensaymada. Ayun na, loko niya ako. Hoy, magbilang ka na. O, ito na, mga kapatid, ako po, 30 araw na lang, isang buwan na lang, Pasko na po. At yan po, 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. O, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa balitaan sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako naman po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight. Merry Christmas is on. Saan ka man mapa